Hi, hello po, magandang araw po sa bawat isa na masugid na sumusubaybay po sa programang ito ng araw-araw na pagpapala. Nawa ay muli niyo pong maranasan ang pagpapalang nilaan ng Diyos para sa araw na ito. So bago po tayo magpatuloy, pwede po ba tayong humiling muna ng pagsama at pagtulong ng Panginoon para maging matiwasay ang ating pong pag-aaral at pagtanggap ng kanyang pagpapala sa araw na ito. Salamat po ng marami, Ama, at muli po amin pong hinihiling ang pagkasama po ng Santong Espiritu sa amin pong pakikinig muli ng iyong salita. Nawa ang mga salita mong aming mapakinggan para sa araw na ito ay magbigay po muli ng pagpapanibagong kalakasan ng aming buhay, pananampalataya. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ngayong araw na ito po yung aking ibabahagi sa inyo kasi alam niyo ho ba na itong season na to ay meron po akong isang napansin po na kailangan po natin bigyan ng pagpansin. Alam niyo ba na sa dinami-dami po ng idinulot ng pandemyang ito, isang bagay po yung aking napansin na kailangan po talaga natin bigyan ng pagtuon. Ito po yung, ang tawag ko po dito ay faith stretching season. Ito po yung panahon na kailangan mabanat ang iyong pananampalataya. Alam niyo ba, napakahalaga po pala na ang ginagampan ng papel ng pananampalataya natin sa panahon po ng crisis. Kaya ang title po ng aking isi-share sa inyo ay pananampalatayang binabanat o nababanat o ina-stretch. So, ito po yung, alam niyo ba, maging ang mga apostol po ay isa pong panalangin nila sa Panginoon ay, Lord, dagdagan mo naman yung aming pananampalataya. So, gusto ko pong basahin yung sinabi niya sa New Living Translation sa Luke 17 verse 5. Sabi niya, Then the apostle said to the Lord, Show us how to increase our faith. So, yan po yung panalangin at kahilingan ng mga apostol nung panahon na kasama nila ang Panginoon. So, dito pinapakita nila na nakita nila kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. So, sabi nga ng salita ng Panginoon, saan ba natin, paano ba natin nakukuha, paano ba natin na-stretch out ang ating pananampalataya. So, sinasabi nga ng salita ng Panginoon sa Romans 10:17 na ang pananampalataya daw po ay nakukuha yan sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya alam niyo ho ba na ito pong naririnig nyo araw-araw sa programang ito ng mga salita ng Panginoon ay ito po yung nagdudulot sa atin ng pananampalataya. Ngayon ang tanong, papaano naman po natin napapalakas o napapagtibay o na-i-stretch out ang ating pananampalataya? Alam niyo ba na sinasabi po ng Biblia na isa pong magandang ginagamit ng Diyos para ma-stretch out o mabanat yung ating pananampalataya o ma-level up yung ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng mga crisis o sa pamamagitan ng mga pagsubok o mga sufferings, troubles na ating nararanasan sa ating buhay araw-araw. So, gusto ko pong basahin yung sinabi niya sa James. Ito, madalas na po natin napapakinggan na sa bawat nagsishare sa atin yung sinabi niya sa James na, alam nyo, sabi nga ni James, sabi niya, kailangan daw kayo mag-rejoice kapag tayo ay dumaranas ng mga iba't ibang magpagsubok. Alam nyo, minsan ang hirap po talagang mag-rejoice kung ikaw ay humaharap ng mga matitinding pagsubok. Pero alam nyo, isa pong magandang itinuturo ng salita ng Panginoon. Basahin ko po yung sa James chapter 1, verse 2 and 3 sa Message Translation. Sabi niya doon, When tests and challenges come at you from all sides, know that under pressure, your faith life is forced into the open and show its true colors. So, dito po tinuturo ng salita ng Panginoon na kapag tayo daw po ay kumaharap
ng mga iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay na to, dito daw po lumalabas yung tunay na kulay ng ating pananampalataya sa Panginoon. So, napakahalaga po na ito pong mga crisis, ito pong mga maaring kinakaharap natin mga pagsubok sa mga panahong ito po ay may magandang purpose si Lord. Kaya doon ko na-appreciate na kaya pala sinasabi ng salita ng Panginoon na kailangan tayong mag-rejoice kapag tayo po ay kumakaharap ng mga iba't ibang uri ng pagsubok dahil meron pala itong magandang benepisyo sa atin kapag tayo po ay kumakaharap ng iba't ibang pagsubok. So, ito po yung tatlong purpose po bakit po kailangan tayong humarap ng mga iba't ibang pagsubok. So, sabi niya rito, trouble, sabi niya, test my faith. So, ang mga pagsubok daw po, o mga crisis daw po na kinakaharap natin sa buhay na ito, ay tinetesting niya yung ating pananampalataya. So dito ay ni-stress out na po niya ang pananampalataya. Binabanat na niya. Kaya yung pananampalataya natin kapag kumakaharap po tayo ng mga iba't ibang pagsubok ay lalo po pala tayong tumitibay at lumalakas. Pangalawang purpose po ng troubles po na nararanasan natin sa buhay na to ay trouble, sabi niya, develops my endurance. So, dinidevelop pa pala niya yung tibay at lakas mo. Yung endurance natin, dito pala natin nararanasan na lumalakas at tumitibay kapag kumakaharap po tayo ng iba't ibang pagsubok. So, makikita pa rin natin yan sa James chapter 1 verse 3. And then lastly, sabi niya, trouble, sabi niya, ito yung maganda, matured my character. So, ayan po yung tatlong magagandang purpose po kapag po tayo po ay kumakaharap ng mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay. So, yung faith life natin ay napagtitibay, nagigising ika nga. Kasi alam nyo, minsan kapag wala pong nararanasan na mga pagsubok o mga crisis sa buhay, ang mga tao, masyado na pong nasa comfort zone. Kaya yung faith life nila minsan parang wala na rin pong kabuhay-buhay. Pero alam nyo, sa pandemyang ito, marami pong mga pananampalataya na nabigyan ng pagpapanibagong sigla at lakas. Dahil po, nai-stretch out. Kaya, mga minamahal kong mga kababayan na nakikinig po sa programang ito, hayaan nyo po na anumang pagsubok, anumang mga testing, anumang mga crisis, anumang mga sufferings na maaari natin nararanasan sa ating buhay araw-araw, isipin nyo na lang lagi po na meron pong magandang ginagawa si Lord, especially po sa area ng faith life natin. Kaya gawin po nating masaya para yung pananampalataya natin ay lalong nababanat para sa kaluguran at kapurihan ng Panginoon. At alam nyo, kapag nababanat yung faith natin, lalo din po tayong tumatapang at lumalakas na humaharap sa mga gabundok o mga higanting laban sa buhay. So sa araw na ito, nais ko po kayong ipanalangin na patuloy po tayong humiling, na patuloy po tayong i-increase ni Lord yung ating faith life natin. So tayo po'y manalangin. Ama, dakilang Diyos, maraming salamat po ng marami na sa pamagitan po ng patuloy naming pakikinig ng iyong salita, dito mo naman po lalong ini-stretch out yung aming pananampalataya, Panginoon. Lord, sa pamamagitan po ng mga iba't ibang mga pagsubok, mga crisis po, mga trials po na maaari po naming na-encounter sa aming buhay araw-araw, Lord, lahat po ito ay kinakasangkapan mo para lalo pong mahubog, mapagtibay, mapatatag yung aming mga pananampalataya. Salamat po ng marami, Ama. Nawa ang mga nakakaranas po na napanghihinaan ng kanilang mga faith life area, ng kanilang mga buhay, etong pagkakataong to na kanilang nararanasang mga crisis troubles po ay magkakaroon po muli ng pagpapanibagong sigla at alab ang kanilang pananampalataya. Gaya ng panalangin ng mga apostol, Lord, increase
increase our faith. Increase our faith, Lord God. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, once again, mga minamahal po naming taga-subaybay po sa programang ito, huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang programang ito at i-share sa mga nangangailangan din para lalo pong maraming mapagpala ng salita ng Panginoon. So once again, salamat po ng marami and bye-bye!